Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Nakahanda na pala ang budget para sa pangalawang impeachment ni VP Sara. Kung magkano yung budget para pirma sa impeachment ni VP Sara. Toby Tiangco, nilaglag si BBM at saka si Martin Romualdez. Kung alam ni BBM ang ginagawa ni Martin Romualdez, so bakit hindi niya pinigilan? Bakit hinayaan niyang makalusot ang unang impeachment case ni VP Sara? Nako, tumaas yata ang kila ng mga netizen ngayon, lalo na ito bityang kung may mga binulgar na issue tungkol sa first impeachment case ni VP Sara na nagkapirmahan, na nagbigayan ng mga incentives para lang pumirma. Mas dapat matakot ang mga pipirma sa second impeachment ni VP Sara kasi kung pirmado ni Toby Tiangco at ibang mga kongresista nagsalita ngayon na may pera sa pirma. So yung unang impeachment ni VP Sara, yung mga pumirma doon, nako, na-experience yun yung 2025 election, no? Mahirap manalo, no? How much more sa second impeachment ni VP Sara kung pipirma kayo? So, ang nangyari ngayon, kabibig, sabi ng mga ilang netizen, redemption or political tsugiin. Vote against Sara again. Vote against Sara again and watch your career end. Sabi ni Rob Rances. Sabi ni Rob Rances dito, for some lawmakers who once voted against Sara Duterte and were branded by voters as bumoto dahil sa pera, may natitira pang isang opening. A break from blindly defending the Marcos administration or a vote aligned with impeaching BBM can still be read by the public as course correction. Parang sinasabing, nagkamali kami noon, tama na. Ibig sabihin, depende na kung ano ang inyong kung ano ang inyong gagawin. Pipirma ba kayo sa impeachment ni BBM para sabihin sa mga tao, nagkamali kami nung pirma ka BP Sara. Ngayon, pipirma kami sa impeachment ni BBM, hindi na kami nagkamali. Tama na kami ngayon. So, posible yun, kasi 48% ng mga tao walang tiwala na kay BBM. So, yung 48% dapat kunin ng mga politiko ang kalooban nila. Dapat kunin yung trust nila. Oo, pipirma ako kay BBM ha, iboto nyo ako ha. Ito yung gusto nyo matanggal yung presidente. Pero kung boboto sila laban kay Sara Duterte ulit, hindi na ito mababasa bilang pagkakamali. Babasahin ito bilang kumpirmasyon at ang kapalit ay hindi lang galit, kundi political reckoning. So ngayon, mag-isip-isip na talaga ang mga ang mga politiko, ano bang gagawin ko? Pipirma ba ako? Saang impeachment ako dapat pipirma? Impeachment kay Bongbong Marcos or impeachment kay Sara Duterte? Kay Sara Duterte, kung pipirma ako ulit, confirm na talagang maghanda ako sa posibleng mangyari sa political career ko. Para kay Bongbong Marcos, 48% ng mga tao walang tiwala kay Bongbong Marcos. At ito yung mga taong ito ay posibleng sumisigaw ng Marcos resign. Ay nako. Sabi dito ni Representative Edgar Erais, the President allowed and signed the 3 budgets which contain the anomalous projects. Tapos pumayag siya na ilagay sa unprogrammed funds yung mga dapat nasa program appropriations like yung PhilHealth, yung mga foreign assisted projects which caused the delays of the project. So posible daw ito yung gagawing rason sa impeachment ni Bongbong Marcos. Sabi naman ng Makabayan Block, we believe that there are grounds to impeach the president in relation to the massive and systematic plunder of the national budget, the bloated and unprogrammed appropriations, and the allegations of palace kickbacks involving infrastructure projects. Yan ang sabi ng Makabayan Block. Pero sabi naman ni Yussi Claire Castro, kung ang pag-uusapan natin ay breach of public trust, ang Pangulo unang-una, hindi siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya ang
magpapaimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Oh, so parang nililinis ni Claire Castro ang pangalan ni BBM. So eto na si Toby Tiangco para may masmasan din tayo ng konti, Madam Claire Castro. Makinig tayo kay Toby Tiangco. Sa impeachment. Ang sinabi mo, if I'm not mistaken, parang binayaran yung mga congressmen. Ang sabi ko noon is because na-hold yung FLR. FLR, yes. Okay, na 209 billion. Sabi ko, ang duda ko noon, yung mga nagbenta ng projects ay pinilit yung impeachment para later on, yun ang sasabihin nilang dahilan kay Presidente na dapat mong i-release yung FLR dahil naipangako namin sa mga congressman. Correct. And which really happened, which I was proven correct. Wow. Kasi nung kausap ko si JJ Suarez, saka si Dong Gonzales, March 25, ang unang sabi nila sa akin, please convince the President na ma-release yung FLR. Sabi ko, bakit? Sabi niya yung una, may namuhunan na dyan. Nung sinagot ko sila, bakit may namuhunan? Bakit ang pinuhunan yung political capital ng Presidente? Sabi niya, paano yan na pangako namin yan sa mga pumirma doon sa impeachment na i-release yung FLR. Again, gito. So kasi it doesn't make sense, Sec Nani, pareho naman tayong galing sa Congress. Yes. Alam natin yung Sayang kalendaryo. hindi sila pang-abot eh. Masaya sana. Alam natin yung kalendaryo, di ba? Yes, yes, yes. Ikaw mag-explain sa akin, anong logic na magpapapirma ka ng impeachment ng Feb 5, alam mo, June 2 pa ang resumption. Anong logic? Well, actually, look, I'll put it in this context. Okay. Unang-una, sabi ni Pangulong Marcos, there will be no impeachment. Okay. Di ba sinabi niya initially? Oo. Then nagka-impeachment. Oo. Di ba? Tapos there were several impeachment cases that were filed. Oo. At itong huli, ito yung pinaka-controversial. Yung pinapirmahan. Yung hinabol. Kasi 215 congressmen ata, diretso sa plenary. Yes. Hindi na duman sa committee. Yes. And in doing so, ang kwento sa media, which I'm glad you're now confirming, na may umikot, may nangako, may nagkapalitan ng resources. In that sense, di ba? So, to me, the timing was bad. Pa-eleksyon eh. Hindi, kaya nga, why will you do it pa-election? Oo. At alam mong hindi tatakel ng Senate until after the elections. elections. Yes, so walang logic Walang kung hindi yung pera talaga. So my question to you right now is this. It happened during the last impeachment. May bagong impeachment darating ngayon. Okay. Do you think the same thing will happen again? Hindi, walang FLR ngayon eh. Wala nang FLR. Wala nang FLR ngayon eh. But at some point, may magkakaroon, may hingian pa rin yan sa mga congressmen because they have to be incentivized to sign the impeachment eh. They will have to be incentivized. Yes, correct. Yes, correct. So, tungkol They doon will sa have to be impeachment, incentivized. So dapat meron talaga mga incentives, mga kabibig. O, di ba? Narinig nyo, no? They will, kailangan talaga mabigyan ng incentives para pumirma. O, alam nyo na ha, galing yan sa bibig ni Toby Tiangco. Nako po, yan na. Yan na, mga kabibig. Perma kapalit pera. Sarap naman, no? Second impeachment, no incentives, no perma. Naku po, paano yan, mga kabibig? Parang totoo yata yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na, ito if you still remember, mga kabibig, ha? If you still remember, sinabi ni Senator Amy Marcos na bakit lumobo yung ibang budget na noon ay dumoble na ngayon. Ito nyo sa ganitong development pagdating sa flood control scandal? Well, alam mo, Kisaldi ko, isa dyan sa mga main actor dyan. Nakakalungkot lang na hindi pa nakukulong hanggang ngayon. And I doubt kung uuwi pa yan. Patago-tago na lang yan. Si Congressman Romualdez, hanggang ngayon, di pa rin nakukulong. Meron pa dyan yung iba sila, Eric Yap. Parami pa mga congressman na hanggang ngayon, hindi pa rin naumpisan yung mga na-involve dyan sa mga anomalya na yan. Hindi pa naumpisan yung mga investigation ng mga kanilang mga involvement sa mga anomalous project. Marami pang nakangiti dyan ngayon. Hanggang ngayon, so far so good, di pa ako napapansin. Ako, kung tatanungin mo, siguro mga 80% dyan sa mga congressman dyan siguro involved dyan sa mga anomalies na yan. Kahit pa paano, tumanggap yung mga yan ng mga parking fee.
At na-involve din niya sa mga porsyento dyan, sa mga projects na yan, na kuha nila sa kanilang mga pork barrel. Oh. Ang dami yan eh. Kaya, siguro, minsan iniisip ko rin how to move forward eh. What is the way forward? Yan siguro magandang tanong dyan eh. Mayor Magalong, yung 80% na sinasabi nyo, 80% ng current composition ng House of Representatives, are you saying na sila po ay posibleng nakinabang sa pork barrel or Yes. sa... Posible. Posible. Ako, posible. So, is there any way... Posible ako kasi may pork barrel sila eh. So yun kabibig, yun ang pag-amin. Posible. At ginamit yung para sa pirma ni VP Sara para sa impeachment. O ito pa, isa pa. What about kay VP Sara? Anong Kay VP Sara, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si saldi ko hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hypocrite naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Tapos kami yung piskal, may bakit doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number 1 yan. Number 2, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa No, din. I mean, you compare it. Diba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Eh ito naman kay Saldi, diba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Tama, agree. Unahin na lang yung maliit, yung malaki. At dapat magsalita sa saldi ko. Diba mga kabibig? Tama si Congressman Toby Tiangco. Si Claire Castro naman, puro na lang anong ginagawa niya. Puro sabihin na si BBM hindi magnanakaw, si BBM hindi nagnakaw ng pera. Wow, Claire Castro ha, malinis na malinis ha. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Una-una dahil ang usapin dito, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. So si BBM malinis, walang nakaw, walang ninanakaw. Grabe, ang galing ni BBM. Palakpakan natin si BBM kasi sabi ni Claire Castro na malinis at hindi nagnakaw si BBM. Yun ang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.